The world is filled with people na may God-given talent and extraordinary abilities. They easily outshine ang mga normal na tao. Si Nigris ay isang biktima ng absolute law na ito. Meron siyang assessment skill, which isn't very good for combat. Pero nagbibigay siya ng clues sa mga kaibigan niya about the monster's current state, allowing his team to prepare for a defensive stance. Ang assessment skill niya ay may isa pang effect, the divine effect of healing magic, making him the perfect support. Sa wakas, natalo ang giant orc, and the S-rank party claims their victory. Yung delinquent at sorry face ng grupong ito is confident na magle-level up pa sila beyond S-rank. Their rags to riches story is coming to light, and they're dreaming of becoming ultimate SS rank adventurers. Despite the celebration, si Negus ay biglang hinarap ang isang malaking disappointment. He gets kicked out of the party. Perplexed, naghanap siya ng dahilan behind this abrupt development. In response, tinuwanan lang siya ng kanyang sariling team. With a roaring laughter, tingin nila kay Nigris ay isang weak lang a boy who can't even fight to save his life or contribute sa mga missions. May dahilan si Nigris para ma-offend, pero pinili niyang maging kalmado at ipaliwanag ang utility ng kanyang skills. Pero hindi ito sapat para ma-convince sila, not nearly enough. Yung mga boastful at good-for-nothing adventurers gusto ng fighter type na makakatulong sa kanila makakuha ng higit na tagumpay sa combat. Sinabi ni Nigris ang halaga ng healing magic bilang suporta, pero sa huli, pinatahimik siya ng mga ito. Sa kabila ng kanyang mga salita, yung arrogant niyang kaibigan nagsimula ng mag-trash talk tungkol sa healing magic ni Nigris, which came as a shock sa healer. Tingin ng clown ay walang kwenta ang magic ni Nigris at hindi ito magiging useful sa actual combat. Nagulat si Nigris. Kilala na siya ng adventurer na ito mula pagkabata at pinagtityagaan siya ng ilang taon, pero ngayon, tapos na iyon. Si Ale, na matagal na niyang kaibigan, ngayon ay sumisigaw na sa kanya despite their shared history. Habang ang combat prowess ni Ezel ay nagdala sa kanya ng mas maraming power sa bawat laban, si Nigris ay palaging nakatutok sa pagpapabuti ng kanyang defensive skills at healing magic para protektahan ang kaibigan. Ngunit, ang kabaligtaran ang nangyari. Yung batang dati ay naniniwala sa kanyang mga comrades, natuklasan sa pinakamalupit na paraan na wala pala siyang halaga sa kanila all along. Tinanggap ni Nigris ang sitwasyon at in-announce na aalis na siya sa party. Si Ale ay tuwang-tuwa pa, proclaiming na ngayon ang S-rank party nila ay mas aabot pa sa mas mataas na tagumpay without a freeloader weighing them down. Nag-shift ang scene kay Nigris habang inir-report niya sa guild receptionist na tinanggal siya sa party. Sinabi ng receptionist sa kanya na bilang resulta, madi-demote siya sa pinakamababang rank, at ang tanging available mission niya ay urban gathering. Na-realize ni Nigris na kumalat na ang chismis ni Azel tungkol sa pagiging useless niya, at ngayon lahat ay naniniwala na isa lang siyang mahina, level 1 novice na walang maitutulong. Hinarap niya ang hamon ng paghahanap ng bagong party, pero mahirap ito dahil sa sira niyang reputasyon. Determinado siyang magsimula, muling tinanggap ni Nigris ang herb gathering quest. Itinuro siya ng receptionist sa isang kagubatan na matatagpuan sa hilaga ng kapital. Sa hilagang bahagi ng kapital, nagsimulang magtipon si Nigris ng mga herbs sa kagubatan, ayon sa kanyang quest. Simple lang ang task, pero naniniwala si Nigris na kahit ang mga ganitong klaseng simpleng mission ay may halaga pa rin sa mga tao. Matapos tapusin ang quest, sinubukan niyang umalis nang bigla niyang makita ang isang lalaki na tumatakbo sa malayo. Una, binaliwala ito ni Nigris dahil mukhang walang kwenta, pero bigla niyang nakita ang isang wasak na karwahe. Alam niyang gawa ito ng mga bandido. Naiintindihan ni Nigris na ang merchant siguro ang may-ari ng karwahe. Sa paghahanap niya, nagulat siya nang matagpuan ang isang sugatang bata. Ang pobreng bata ay nakakulong sa isang slave cell na tumutugon ng matindi dahil sa distansya sa pagitan niya at ng kanyang amo. Naiintindihan ni Nigris na kung iiwan niya ito sa kalagayan nito, magdudulot ito ng mas matinding sakit. Kaya't sinagot ni Nigris ang sakit ng bata sa pamamagitan ng kanyang kabaitan. Aktibado ni Nigris ang kanyang healing powers at pinatawan ang katawan ng bata ng recovery spell. Hindi lang gumaling si Fels mula sa kanyang mga sugat, pero hindi na rin siya nakaramdam ng sakit, na nagmumungkahi ng pagiging ineffective ng seal. Pinalakas loob ng bata ni Nigris, sinigurado niyang okay na ang lahat, at ginamit ang kanyang kakayahan para i-assess ang status nito.
Laking gulat niya nang malaman na isa pala siyang elf na may mababang magical power at di impressive na stats, marahil dahil sa sealed magic niya. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang sumpa na mayroon siya. Habang nag-iisip, nagtaka si Nigris kung iba ba ito sa slave seal na nakita nila kanina. Litong-lito siya kung bakit isinumpa si Fels. Nagulat siya nang matuklasan na sa kabila ng kanyang mahina na estado, siya pala ay isang formidable na swordswoman. Ang kasalukuyang level ng kanyang sword mastery ay nasa D level lang, pero malaki ang kanyang potensyal. Napagtanto ni Nigris na ang seal ay posibleng inilagay para pigilan ang tunay niyang kakayahan. Pero ang tunay na misteryo ay kung sino ang nagselyo ng kanyang kapangyarihan at bakit. Nagpasalamat si Fels sa pagtulong ni Nigris sa paghilom ng kanyang mga sugat. Matapos gamitin ni Nigris ang kanyang healing magic para bawasan ang sakit at alisin ang slave mark, napatulala si Fels sa kanyang newfound freedom. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nigris ang bigat ng paghihirap na tiniis ni Fels. Dahil sa kanyang curiosity, tinanong niya ang pangalan ng bata. Ang masiglang bata ay nagpakilala bilang Fels. Bilang tugon, ipinakilala ni Nigris ang sarili bilang isang healer na may appraisal skills, na siyang dahilan kung bakit nabasa niya ang stats ni Fels. Binanggit din niya ang curse seal na nagpapahina sa mga kakayahan ni Fels at tinanong kung mayroon siyang anumang kakaibang birthmark. Nagulat si Fels at inamin na meron siyang isa sa kanyang bukong-bukong, hindi niya alam na iyon pala ang pinagmumulan ng kanyang sumpa. Naguguluhan si Nigris sa realization na maging si Fels mismo ay walang ideya tungkol sa sumpang dala niya. Tinanong niya si Fels kung pwede bang ipakita ang kanyang binti. Nang gawin ito ni Fels, sinuri ni Nigris ang curse mark at nakita niyang mas komplikado ito kaysa sa inaasahan niya. Sa kabila ng pagiging komplikado ng sumpa, alam ni Nigris na kaya niyang alisin ito ng madali. Naguluhan si Fels habang sinisiguro ni Nigris na hindi na makakaapekto sa kanya ang sumpa. Upang makumpirma ang pagtanggal ng sumpa, iminungkahi ni Nigris na subukan ni Fels gumamit ng magic. Biglang kinabahan ang maliit na elf dahil hindi pa siya kailanman gumamit ng magic. Pero sa pasensyang ipinakita ni Nigris, naging gabay siya bilang guro, tinuturuan si Fels ng tamang proseso. Sinundan ni Fels ang kanyang mga tagubilin. Naglabas si Fels ng isang napakalakas na nakatutok na pagsabog ng magic na bumura sa lahat ng nasa daan nito. Nag-iwan si Nigris sa labis na pagdududa sa laki ng kapangyarihan ni Fels. Samantala, ang walang kaalam-alam na si Fels ay inosenteng nagtanong kung nagamit ba niya ang magic. Nang kinumpirma ni Nigris, siya ay natuwa. Pero sa kanyang gulat, biglang nag-transform ang maliit na elf sa isang adult form. Ipinaliwanag na ang mga elf ay madalas na lumalaki physically kapag gumagamit ng high-powered magic dahil kailangan ng kanilang mga katawan na umunlad upang makayanan ang strain ng magic. Ngayon, sa kanyang grown form, nahihiya si Fels sa pagbabago at sa biglaang gutom na sumunod. Nagpasya si Nigris na kailangan nilang kumain upang makabawi. Nag-shift ang scene sa ibang party na napapalibutan ng mga wolves. Ito ang parehong S-rank party na nagkanulo kay Nigris. Si Ale, na hindi makasuri ng status ng mga lobo, ay inatake ng pack at sa wakas ay nakatagpo ng kapalarang nararapat sa kanya. Sa kabila ng lahat, si Fels ay nag-e-enjoy sa isang premium meal na pinagsaluhan nila ni Nigris, kitang-kita ang pagkamangha niya sa pagkain na hindi niya pa nakikita noon. Napansin ni Nigris na nais ni Fels na umupo sa sahig, isang ugali mula sa kanyang panahon bilang alipin, ngunit hinikayat niya siyang kumain bago lumamig ang pagkain. Umorder si Fels ng isang subo at tinikman ito, tinamasa ang bawat piraso. Ang kasiyahan niya ay nagdulot kay Nigris ng malalim na ligaya. Ang healing magic na dati nang itinuturing na hindi kinakailangan ay nakapagligtas sa buhay ng isang batang alipin at hindi siya makapagpasalamat ng sapat para dito. Ipinahayag ni Fels ang taos-pusong pasasalamat, pinasalamatan si Nigris sa pag-save sa kanya at sa pagiging unang tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan mula sa kanyang kapanganakan. Para kay Nigris, ito ay isang banyagang pakiramdam dahil hindi pa siya kailanman pinasalamatan para sa kanyang mga kakayahan ng ibang adventurers. Inalis niya ang pasasalamat ni Fels at sinabing na siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Nagulat si Fels at nagtanong kung bakit, dahil nararamdaman niyang may utang na loob siya kay Nigris. Ipinaliwanag ni Nigris na ang kanyang mga magulang ay napatay sa isang misyon nang siya ay bata pa, at mula noon ay daladala niya ang guilt dahil hindi niya sila nailigtas gamit ang kanyang magic. Inamin niya na hindi niya na-save si Fels na umaasang makakabawi,
kundi dahil siya ay inuusig ng pakiramdam ng hindi pagiging makapagligtas sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya't determinado siyang tumulong sa mga tao, hindi alintana kung sino sila. Nahihiya, ibinulalas ni Nigris na ang kanyang walang kapantay na pagnanais na tumulong sa iba ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa kanyang dating party. Pero sa halip na maawa kay Nigris, humanga si Phelps sa kanyang pagkatao at hinikayat siyang lampasan ang kanyang nakaraan. Nagtataka, tinanong ni Nigris si Phelps kung saan siya nagmula. Sinubukan ni Phelps na alalahanin, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya alam, siya ay naging alipin mula sa kanyang kapanganakan at walang tahanan na maituturing na kanya. Nang makita ang nababalisa sa kanyang mukha, nagbigay si Nigris ng dalawang opsyon, maaari siyang magpaalam at umalis o sumama sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Mabilis na nilinaw ni Nigris na ayaw niya kay Phelps sa dahilan ng kanyang magic, kundi dahil ang presensya nito ay nagpapasaya sa kanya. Naantig si Phelps sa alok niya at agad na pinili ang manatili kasama siya. Ang kanyang ngiti ay nagniningning at puno ng init, tumagos ito kay Nigris sa kanyang puso. Sa puntong iyon, nagkasundo ang dalawa na harapin ang mundo ng magkasama, nagkakaisa sa kanilang mga kapangyarihan at samahan. Masiglang ipinaalam ng receptionist kay Nigris at Phelps na ang kanilang party registration ay opisyal ng kompleto. Sama-sama silang handang simulan ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa Rank D, nagsisimula sa mas simpleng misyon. Ang kanilang unang assignment, nag-harvest ng herbs sa makapal na kagubatan. Matapos makumplito ang task, iminungkahi ni Nigris na harapin nila ang ilang monsters upang mapabuti ang kanilang combat skills. Habang nag-scout sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang red wolf. Nakilala ni Nigris ito bilang isang formidable na monster at sinabi kay Phelps na obserbahan siya habang lumalapit. Umuungal ang lobo kay Nigris, handang umatake. Sa isang mabilis na dodging move, naiiwasan ni Nigris ang atake at agad na nag-counter gamit ang isang malakas na karate chop, na nagpa-disable sa lobo ng madali. Pagkatapos, humarap siya kay Phelps at pinayuhan siyang pagtuunan ng pansin kung paano gumalaw ang lobo. Namangha si Phelps, nagulat sa husay ni Nigris sa combat. Ipinaliwanag ni Nigris na bagaman ang pangunahing papel niya ay healing at support, kailangan niyang paunlarin ang kanyang fighting skills dahil ang mga healer ang kadalasang unang tina-target sa labanan. Iniiwasan siya ng kanyang dating party dahil sa kanyang proactive na diskarte, kaya't bihira ang paggamit sa kanyang mga kakayahan. Ngayon, oras na ni Phelps na harapin ang isang monster. Alam ni Nigris ang potensyal niya bilang swordswoman at hinikayat siyang subukan ito, siniguradong susuportahan niya siya gamit ang healing magic kung sakaling may mangyaring masama. Ang maliit na elf na may hawak na espada na tila masyadong malaki para sa kanya ay humarap sa labanan. Sa unang tingin, akala mo ay masyado siyang maliit para sa hamon, pero habang umaatake ang mga lobo sa kanya, ipinakita ni Phelps ang kahangahangang swordsmanship. Madali niyang napapabagsak ang maraming lobo, na nag-iwan kay Nigris na nakanganga sa kanyang lakas at grasya. Napagtanto ni Nigris na habang siya ay nakikipaglaban, hindi niya namamalayang pinapahusay niya ang kanyang pisikal na kakayahan at pinapanday ang kanyang teknik, nagiging isang makapangyarihang puwersa gamit ang parehong espada at magic. Matapos ang laban, proudly na inannounce ni Phelps ang kanyang tagumpay, bagaman napansin ni Nigris na siya ay bahagyang nasugatan. Ginamon niya ito at agad na naramdaman ni Phelps na siya ay mas magaan. Ipinaliwanag ni Nigris na ang kanyang healing magic ay hindi lamang nag-aayos ng sugat, kundi nagbuboost din ito ng pisikal na kakayahan. Ibinahagi niya ang isang teorya sa kanya, ang katawan ng tao ay tumatakbo sa halos 80% ng kanyang buong kapasidad, dahil ang pagpunta sa higit pa roon ay maaaring magdulot ng pinsala. Gayunpaman, ang healing magic ay isang uri ng cheat na nagbibigay daan sa isang tao na mag-operate sa kanilang maximum nang hindi nakakaranas ng mga kahihinatnan. Bumalik sila sa receptionist na may dalang herbs, ngunit ang tunay na gulat ay nang ipresente nila ang mga pangil ng Red Wolf. Lahat sa guild ay nagulat, kahit na may ilang nag-dismiss nito bilang isang fluke. Dahil sa mga bulong-bulungan tungkol kay Nigris, inisip nilang hindi siya karapat-dapat sa papuri at nai-insecure na ang ganitong cute na elf ay nasa kanyang tabi. Nang makalabas sa guild, galit na hinarap ni Phelps si Nigris, na upset sa paraan ng pagsasalita ng mga tao tungkol sa kanya sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa kanya. Si Nigris, sa kabila ng lahat, ay naantig sa kanyang pag-aalala,
Walang sino man ang kailanman nag-alala para sa kanya sa ganitong paraan. Habang nagdedebate sila kung ano ang kakainin, biglang may isang magnanakaw na dumaan. Sa malas ng magnanakaw, tumakbo siya ng diretso kay Fels, na mabilis na nasabdo siya gamit ang isang tamang idol throw. Ngayon, nakapiga sa lupa, plea ng magnanakaw ang Mercy. Tinanong ni Fels si Nigris kung siya ay hindi nasaktan. Masaya si Nigris at tiniyak sa kanya na siya ay okay at pinasalamatan siya sa pagprotekta sa kanya. Si Fels ay nagniningning sa kasiyahan at napansin ang kanyang inosenteng anyo, na may dalang kaluluwa ng isang bata sa kabila ng kanyang lakas. Dumating ang mga gwardya ng bayan upang arestuhin ang magnanakaw, at tinuro ni Nigris na si Fels ang nahuli sa kanya. Nagtago si Fels sa likod ni Nigris habang nag-aalok ng pasasalamat ang mga gwardya. Napansin ni Nigris ang isang sugat sa magnanakaw at ginamit ang kanyang assessment ability upang suriin ito ng mas mabuti. Natutunan niya ang isang nakakagulat na impormasyon at tinanong ang lalaki tungkol sa kanyang mga kamay. Nagulat ang magnanakaw at ipinaliwanag na siya ay nasugatan ng isang monster, na nag-iwan sa kanya na hindi makapagtrabaho at pinilit siyang magnakaw. Si Nigris, na puno ng habag, ay nag-alok na gamutin ang lalaki. Nang suriin niya ang sugat, nakita niyang ganap na nawasak ang mga tendon ng magnanakaw, isang pinsala na karaniwang imposibleng gamutin. Nauunawaan ang desperasyon na nagudyok sa lalaki na magnakaw, channel ni Nigris ang kanyang healing magic at ibinabalik ang mga kamay ng magnanakaw. Napuno ng emosyon ang lalaki, na may luha sa kanyang mga mata, habang napagtanto niyang makakabalik na siya sa trabaho bilang adventurer. Bilang pangwakas na payo, iminungkahi ni Nigris na lumipat ang lalaki sa paggamit ng bow, na napagtanto niyang hindi siya angkop sa swordsmanship sa pamamagitan ng kanyang appraisal. Sinabi niya sa lalaki na magbayad sa kanyang mga nakaraang pagkakamali at mamuhay ng mas mabuting buhay para sa kanyang anak na babae. Lubos na nagpapahalaga ang lalaki at yumoko habang tinatanong ang pangalan ni Nigris. Nang ibinunyag ni Nigris ito, nagulat ang mga gwardya at sa wakas ay napagtanto nilang ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya ay mali. Si Fels, na patuloy na humahanga sa kakayahan ni Nigris, ay nagkomento na pakiramdam niyang mas malakas din siya. Ipinaliwanag ni Nigris kung paano ang pagtuon sa mga iniisip ng kanyang kalaban ay nagpapalakas sa kanyang magic, na lalo pang humanga kay Fels. Nagbigay babala ang nagpapasalamat na magnanakaw kay Nigris tungkol sa tumataas na bilang ng mga kaina-hinalang healer sa ghetto, na nagpapayo sa kanya na manatiling maingat. Nang maglaon, tinanong ni Fels si Nigris tungkol sa ghetto. Inilarawan ni Nigris ito bilang isang madilim at mapanganib na lugar kung saan maraming mga baguhang adventurer ang pumapasok upang makakuha ng karanasan kapag wala silang pondo para sa regular na quests. Ito ay isang lawless zone na hindi pinapansin ng awtoridad ng gobyerno, simbahan, at Adventurers Guild, kahit na ang gobyerno ay mahigpit na nagmamasid dito. Iminungkahi ni Nigris na makakuha sila ng higit pang karanasan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga quests sa ghetto, at pumayag si Fels. Sa gabi, ipinakita na nakaligtas ang S-rank party ni Ale sa kanilang pakikipagtagpo sa mga Red Wolves. Galit tungkol sa kanilang pagkatalo, sinisisi ni Ale si Anby para sa kanilang kabiguan. Nang ang natatakot na recruit ay nagtangkang ipaliwanag na siya ay sumusunod lamang sa mga utos, si Ale ay nagalit at inatake siya. Tumaas ang tensyon at lumalaki ang pagnanasa ni Ale na pumatay sa newbie upang mapanatili ang kanyang reputasyon. Tumakas ang recruit sa takot. Gayunpaman, nananatili ang kanilang misyon na patayin si Queen Florence ng ghetto, isang gawain na ibinigay sa kanila ng ilang makapangyarihang maharlika na hinihimok ng kasakiman at ambisyon. Determinado si Ale na tapusin ang misyon at makakuha ng pagkilala mula sa aristokrasya. Ang susunod na target ay malinaw, ang ghetto. Samantala, habang dumadating sina Nigris at Fels sa madilim at nakakatakot na ghetto, nilapitan sila ng mga estranghero na agad na nakilala si Nigris. Ipinaalam nila sa kanya na si Queen Florence ay humihiling ng kanyang presensya. Handa na si Fels na itaga ang kanyang espada at salakayin ang mga lumalapit na tao, ngunit pinigilan siya ni Nigris. Maingat niyang ipinaliwanag ng mga adventurer ang kanilang kausap at iminungkahi na sumunod sila sa mga kahilingan nito. Parehong nahuli sina Nigris at Fels at dinala upang makilala si Queen Florence. Nang dumating sila, napansin ng Reyna ang nakaraan ni Nigris kasama ang S-rank party at sinuri siya gamit ang D. Nagtataka si Nigris kung sino talaga ang Reyna.
Nang ginamit niya ang kanyang appraisal skill upang tingnan ang kanyang status, nagulat siya sa kanyang napakalaking lakas at isang babala sa kanyang status na nagbigay ng signal ng potensyal na panganib. Ipinaliwanag ni Florence na narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang tao sa kabisera na kayang magpagaling ng hindi mapapagaling na pinsala sa braso. Humanga si Nigris sa kaalaman ni Florence. Walang pag-aaksaya ng oras, ibinunyag ni Florence ang kanyang tunay na layunin. Naghahanap siya ng healer upang pagalingin ang kanyang sariling mga sugat, at ang pagkabigo na gawin ito ay nangangahulugan ng kamatayan para kay Nigris. Gamit ang kanyang matalas na appraisal skills, naunawaan ni Nigris ang bigat ng sitwasyon at ang mga inaasahan ni Florence. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa napakaraming pekeng healer na nag-exploit sa kanya at nabigong gamutin ang kanyang kondisyon. Ngayon, oras na ni Nigris na subukan. Habang nag-iisip siya sa nakamamatay na gawain, tinitingnan siya ni Fels ng may pag-aalala. Nanatiling kalmado si Nigris, tiwala sa kanyang kakayahang magpagaling at tinanggap ang misyon, batid na ang hangarin ni Florence ay totoo kahit na may pagbabante sa kanyang asal. Mahigpit na pinaalala ni Florence ang nakababahalang mga kahihinatnan kung siya ay mabibigo. Nag-aalala, tinanong ni Fels si Nigris kung sigurado siya na ilalagay ang kanyang buhay sa panganib. Tinangkang pakalmayan siya ni Nigris at sinabing tungkulin niyang tumulong sa mga nangangailangan. Pinagmamasdan ni Florence ang kanilang interaksyon, humanga sa katapatan ni Fels at sa paraan ng kanyang pagtatanggol kay Nigris. Binanggit niya na nakatagpo si Nigris ng isang magandang alipin. Nakakainis, nilinaw ni Nigris na hindi alipin si Fels kundi kasama. Hindi nababahala, pinangunahan ni Florence si Nigris, inutusan siyang sumunod habang sinabi ni Nigris kay Fels na maghintay sa kanya sa isang tahimik na silid. Ibinunyag ni Florence ang malubhang sugat sa kanyang likod. Nagtaka si Nigris sa lawak ng kanyang mga pinsala. Sa simula, naging skeptical si Florence, inaasahang mabibigo si Nigris tulad ng ibang mga healer. Ngunit pinakalma siya ni Nigris, sinasabing magagawa niyang pagalingin ito sa loob ng ilang sandali. Nang sinubukan niyang tingnan ang sugat, instinctively na sinampal ni Florence ang kanyang kamay. Hindi natitinag, matigas na iginiit ni Nigris na kailangan niyang hawakan ang pinsala upang maayos na magpagaling. Sa pagkakataong ito, nag-aatubiling sumang-ayon si Florence. Sinimulan ni Nigris ang pag-channel ng kanyang healing magic, na nakatuon ng mabuti sa proseso habang siya ay nagtatrabaho. Nakapansin si Nigris na ang katawan ni Florence ay punong-puno ng mga sugat, hindi lang sa kanyang balikat. Ang napakaraming pinsala ay nagpapahiwatig ng walang katapusang laban na kanyang dinanas. Habang ginagamot niya ito, aksidenteng nahawakan ni Nigris ang mga alaala ni Florence. Nakita niya ang mga piraso ng nakaraan ni Florence, lalo na ang pagmamahal na ugnayan na mayroon siya sa kanyang ina. Pinanood niya ang mas batang si Florence habang maingat na pinapayuhan siya ng kanyang ina na umiwas sa kasamaan bago siya pumanaw sa karamdaman. Matapos ang kamatayan ng kanyang ina, naiwan si Florence na nag-iisa sa isang masungit na mundo, na pilitang gawin ang lahat upang makasurvive. Sa kalaunan, nakatagpo siya ng isang pamilyang natatakot na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pamilya, na nagpasimula ng kanyang pagnanais na iligtas ang ghetto at gawing isang lugar kung saan maaaring mamuhay ang mga tao ng walang takot. Habang tinitingnan ang kanyang mga alaala, nakuha ni Nigris ang mas malalim na pag-unawa sa mga pagsubok na dinanas ni Florence upang maging makapangyarihang tao siya ngayon. Napagtanto rin niya na ang sakit ng kanyang ina ay nagmanifest sa katawan ni Florence, ngunit sa tulong ng kanyang healing magic, nagawa niyang mawala ang sakit. Nang matapos si Nigris, namangha si Florence nang makita na ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla, hindi lamang sa kanyang pisikal na paggaling kundi pati na rin sa mapagpakumbabang hiling ni Nigris na manatili ang kanyang grupo sa ghetto. Inaasahan ni Florence na maghihingi siya ng mas mataas na kapalit para sa kanyang buhay, ngunit ipinaliwanag ni Nigris na ang kanyang tanging layunin ay patuloy na pagalingin ang mas maraming tao hanggat maaari, na muling nagpapatunay sa kanyang pagiging makasarili. Ang kanyang saloobin ay nakagulat kay Florence, na mayroon ding hangarin na iligtas ang syudad. Ipinahayag ni Nigris na alam niya ang tungkol sa payo ng kanyang ina dahil kaya niyang makita ang mga alaala ng pasyente. Ibinigay niya ang pag-asa sa mga salita ng kanyang ina at hinaplos siya sa ulo, na humanga sa kanya sa kanyang pagbabantay sa syudad.
Tinangka ni Florence na batiin siya sa kanyang direksyon, ngunit ito ay talagang isang haplos lamang. Naging nakakahiya si Florence, na nagpapakita ng cute na bahagi ng kanyang personalidad. Bumalik si Nigris kay Fels, na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Nigris sa kanya na natapos na niya ang paggamot at natapos na ang kanyang trabaho. Ang mga tagapaglingkod ng Reyna ay nagulat na talagang gumaling ang kanyang katawan. Nag-utos si Queen Florence ng kanyang unang utos, na ihanda ang isang bahay para sa healer. Dito nagtatapos ang unang part. Kung gusto mo pang makita ang mga susunod na kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated.